Si Lorraine Marquez ay isang employee sa Wright Corporation. Ang Wright Corp ay isa sa pinakakilala, sikat sa Pilipinas at sa ibang bansa. Dahil sa isa itong sikat na kumpanya ay maraming naghahangad na makapasok dito. At isa sa maswerte si Lorraine na natanggap sa kumpanya ni Hendrix Wright, ang may-ari ng Wright Corporation. Malaki ang pasasalamat nito dahil malaki ang naitutulong nito para sa pagpapagamot ng kanyang ina. Gwapo, mayaman, matalino at masungit si Hendrix. Kaya halos lahat ng babae ay hinahangad siya. Not until pinatawag si Lorraine sa opisina ni Hendrix. Para saan? Para alokin ng isang trabaho na kung saan babago sa buhay ni Lorraine ang pagiging isang jugjug slave ni Hendrix kapalit ng tulong nito sa kanyang ina. Tatanggihan niya ba ang alok ni Hendrix o hindi? Handa ba siyang ibigay ang sarili niya sa taong hindi niya mahal at babayaran lamang siya? Ating tunghayan ang pagmamahalan ni Hendrix at Lorraine. A boss and a normal employee turns into a billionaire's jugjug slave. Part 1. Tinatawag ka ni Sir Hendrix sa office niya. May ginawa ka bang mali, Lorraine? Bungad sa akin ng ka-office mate ko. Kumunot naman ang noo ko dahil wala akong ginagawang mali para ipatawag ako ni Sir Hendrix. Tumayo ako sa upuan ko at inayos muna ang nagusot kong damit bago tuluyang tumungo sa office niya. Habang papalapit ako ng papalapit ay bumibilis ang tibok ng puso ko. Paano kung tatanggalin na niya ako sa trabaho? Nag-ipon muna ako ng lakas ng loob bago kumatok sa pintuan ng office niya. Come in. Tugon nito. Sir, tinatawag mo raw po ako? Kabadong tanong ko ngayon sa lalaki na nakatalikod mula sa akin. Lumingon ito mula sa akin at ngumiti bago nagsalita. Sit down, Miss Lorraine. Bakit mo po ako pinatawag, sir? May iuutos po ba kayo? Tatanggalin niyo na po ba ako sa trabaho ko? Sir, please, wag po. Tumawa lang siya ng mahina dahil sa sinabi ko. Sir? Miss Lorraine, I want you to be my jugjug slave. Diretsyong saad nito sa akin kaya nanlaki ang mga mata ko sa gulat. Jugjug slave? Are you joking, sir? Natatawa kong sabi pero sa totoo lang ay kinakabahan talaga ako. I'm dead serious, Miss Lorraine. Seryosong tanong nito at diretsyong nakatitig sa akin. Napalunok naman ako ng sarili kong laway. No way! Sorry, ba't hindi ko magagawa ang gusto mo, Sir Hendrix? Akmang tatayo na sana ako nang magsalita ulit siya na nakapagpatigil sa akin at mabilis na nilingon ito. Your mother has an illness, tama ba ako? I have a deal to you. Ako nang bahala sa mga gagastusin mo para sa mami mo, but in one condition. B, may jugjug slave. Ngising saad nito. Hindi ko alam kung anong isasagot ko. Naguguluhan ako. Sir Hendrix is right. May sakit si mommy at kailangan ko ng malaking pera para may pang-opera si mommy. That's why nag-apply ako rito sa company ni Sir Hendrix. Ang Wright Corporation ay kilala sa buong bansa na isang pinakasikat na kumpanya at ganun din sa ibang bansa. Maraming naghahangad na makapasok sa kumpanya nila at maswerte ako dahil natanggap nila ako. Pero sir, hindi ko magagawang sinasabi niyo. Please, wag naman yung jugjug slave. Kahit iba na lang. Pwede mo kong gawing maid sa bahay mo basta wag naman jugjug slave. Reklamo ko. I will give you a chance to decide until tomorrow, Miss Lorraine. Makakaalis ka na. Saad nito. Wala na akong nagawa kaya lumabas na lang ako ng office niya. Para akong lantang gulay na bumalik sa pwesto ko. Lorraine, anong sinabi sa'yo ni Sir Hendrix? Ba't ganyan ang itsura mo? Tinanggal ka na ba niya sa trabaho, ha? Sunod-sunod na tanong ni Clarice. Nginitian ko na lamang siya at ipinagpatuloy ang naantala kong trabaho. Hindi na rin naman siya nagtanong ulit. Tapos na ang trabaho ko at papunta ako ngayon sa ospital para dalawin si mommy. Ilang linggo na rin kasi siyang naka-confine sa ospital at habang tumatagal ay lalong lumalaki ang bayarin ko. Mommy, kamusta ka na? Pagaling ka na ha? Hindi ko kaya na pati ikaw ay mawala sa akin. Mommy, please lumaban ka. Labanan mo sakit mo. Saad ko habang mahimbing na natutulog si mommy. Pumatak naman agad ang mga luha ko. I love mommy so much kaya gano'n na lamang ang kagustuhan kong makakita ng malaking pera. Lumabas muna ako ng kwarto ni mommy at kinausap ang doktor. Dok, kamusta nang lagay ni mommy? Bumuntong hininga muna ito. I'm sorry Miss Lorraine pero habang tumatagal ay mas lumalala ang brain tumor niya. Kailangan na natin siyang operahan sa lalong madaling panahon. Nanlambot naman ang tuhod ko. Kagat-labi akong napaiyak sa harapan ng doktor.
Magkano po ang gagastusin namin? You need a big amount of money, Miss Lorraine. I have to go. Excuse me. Anya, at tinapik ang balikat ko bago tuluyang umalis. Napaupo naman ako sa narinig ko. Big amount of money. Saan naman ako kukuha ng malaking pera? Hindi naman kami mayaman. Natigilan ako nang maalala ko ang offer sa akin ni Sir Hendrix. Kaya nagmamadali akong pumasok sa kwarto ni Mommy para magpaalam. Mommy, sana mapatawad mo ko sa gagawin ko. Hindi ko kasi kaya na mawala ka sa akin. Gagawin ko po ang lahat. Gumaling ka lang, Mommy. Mahal na mahal po kita. Saad ko at hinalikan siya sa noo bago tuluyang lumabas ng kwarto. Nang makauwi ako sa bahay ay agad na humiga ako sa kama ko. Tatanggapin ko ba ang offer niya? Pero virginity kong kapalit nun. Napasabunot na lamang ako sa buhok ko dahil sa frustration na nararamdaman ko. Buong magdamag akong hindi nakatulog ng maayos dahil iniisip ko yung sinabi ni Sir Hendrix. He just gave me one day to decide. Clarice, dumating na ba si Sir? Tanong ko nang makarating ako sa pwesto ko. Oo, kanina pa. Ang gulat nga namin kasi nauna pa siya sa amin. Bakit mo nga pala natanong? Wala, may sasabihin lang kasi ako. Thank you. Pagkasabi ko nun ay nagtungon agad ako sa office ni Sir Hendrix. Kumatok muna ako bago pumasok. Nang marinig kong senyalis niya ay pumasok na ako ng office niya. Nakapag-decide ka na ba? Ngiting tanong nito. Huminga muna ako ng malalim bago sagutin ang tanong niya. I will accept your offer. Nakayo kong saad ko. Iniangat kong paningin ko para makita kong reaksyon niya at sobrang lawak ng ngiti nito. Ganun ba talaga to kadesperado para may kajugjug? Lumapit ito sa akin sabay lahad ng kamay niya. Tinitigan ko lamang ito. I don't like being rejected. Saad nito. Napasinghap naman ako dahil sa sinabi niya. Dahil napakaseryoso nito. Gagawin mo lang tulurin dahil sa mami mo. Wala nang iba pang dahilan. Tinanggap ko ang kamay niya at napakalambot nito. Great! Starting from now, you will be my jugjug slave and I'm your master. Do you understand, Miss Lorraine? And one more thing, ayoko na may lalapit na ibang lalaki sa'yo. Ayoko ng ibang may hahalik sa'yo. Dapat ako lang. Because your body is mine now. Napanganga na lang ako sa sinabi niya. Like, what the F? Kahit sa kaibigan ko na lalaki bawal din? Nababaliw na ba to? Kahit sa kaibigan ko hindi pwede? Tumango naman ito. Pero Sir Hendrix. No buts, Miss Lorraine. Just do what I'm saying. You can go now. Tatawagin na lamang kita kapag may kailangan ako sa'yo. Kasalukuyan akong nag-e-encode ngayon nang bigla akong tawagin ni Cristel. Napabuntong hininga na lamang ako dahil mukhang alam ko na kung bakit. Iniikot kong upuan ko para tingnan ito. Bakit? Loka, pinapatawag ka na naman ni Sir Hendrix. Grabe ka, Lorraine. Ano ba kasing ginawa mo at palagi kang pinapatawag ni Sir? Umiiling na lamang ako bilang pagsagot sa kanya. Hindi na ako kumatok ng pinto dahil alam naman ni Sir Hendrix na darating ako. Dahan-dahan kong binuksan ng pinto at bumungad sa akin ang napakalawak niyang office. Nakatayo lamang siya sa puro salamin na nagsisilbing pader ng office niya. Tanaw na tanaw mula dito ang buong city. Tumikhim ako para makuha ang atensyon niya. Lumingon naman agad ito sa akin. Sir? May iuutos po ba kayo? Tanong nito. Lumakad naman ito papalapit sa kanyang table at umupo sa upuan niya at tinaas sa mga binti sa table. Have jugjug with me. Sagot nito. Nasamid naman ako sa sinabi niya. Damn! Seryoso ba siya? Jugjug? Dito sa office niya? Please, kill me now. Are you serious, Sir Hendrix? I'm dead serious, Miss Lorraine. Napakagatlabi na lamang ako dahil mukhang seryoso nga siya sa sinasabi niya. Shucks, ano ba tong pinasok mo, Lorraine? Pero Sir Hendrix, nasa office po tayo. Ayoko po, baka may makakita sa atin. Tumayo naman ito. Don't call me Sir Hendrix pag tayo lang dalawa ang magkasama, okay? Yes, sir. Sinamaan naman niya ako ng tingin. Hendrix, pagtatama ko. Mas lumapit pa ito sa akin kaya napaatras ako. Halos sumabog na ang dibdib ko sa lakas ng kabog nito. Shit. Mura ko dahil nararamdaman ko na ang malamig na pader sa likod ko. Ikinulong niya ako sa dalawang bisig niya at inilapit ang bibig niya sa tapat ng tenga ko. Please, Lorraine, have jugjug with me.
he said in a husky voice. Biglang nanuyo ang lalamunan ko sa sinabi niya, kaya sunod-sunod ang naging paglunok ko. Ganon din ang pagtayo ng mga balahibo ko. Nang mailayo na niyang mukha niya sa akin ay doon lamang ako nakahinga ng maluwag. Ayoko na. Gusto ko nang makaalis dito. Sir Hendrix, hindi ko kaya. Please, ayoko. Not now. Pagmamakaawa ko, si Sir Hendrix ay masasabi kong napakagwapo. Matangkad, may pagkachinito, tapos yung labi niya kissable at napakatangos ng ilong. Masasabi kong maswerte ang makakajugjug niya dahil isang gwapong nilalang si Sir Hendrix. Pero hindi talaga ako nagkaroon ng pagnanasa sa kanya. You're my jugjug slave and I'm your master. Pagpapaalala nito, napanguso na lamang ako. Wala na yata akong kawala rito. Anong ginagawa ng mga slave sa amo niya? Tanong nito sa akin. Sundin lahat ng iuutos niya. Utal kong sagot. Then, have jugjug with me, Lorraine. Saad nito na may pagkaseryoso at bahagyang nakangiti na para bang nakangisi. Magulo ba? Yun kasi ang nakikita ko. Hindi ako nakasagot sa sinabi niya. Tila umurong ang dila ko. Take your clothes off. Utos nito. Nanlaki naman ang mga mata ko. What? Ayoko. What? Narinig mo ako. Maikling sagot nito. Hendrix. Mahinang tawag ko sa kanya. Ayoko talagang gawin ang gusto niya. Hindi ko kayang ibigay ang virginity ko sa taong hindi ko gusto. Take your clothes off. Pag-uulit nito. Nanigas naman ako sa kinatatayuan ko at nanginginig ang mga kamay na hinawakan ng suot ko. Don't worry, Lorraine. Para sa mami mo to. Sa isip ko. Nanginginig ang mga kamay kong inalis isa-isa mga saplot ko sa katawan. Now, I'm fully naked. Kaya mabilis na tinakpan ko ang aking katawan sa abot ng makakaya ko. Huwag kang tumingin. Utos ko rito. Pero hindi niya ako sinunod. Bagkus ay tinitigan niya ako mula ulo hanggang paa. Kaya namula ang mukha ko sa hiya. Damn this guy. You're sexy. Saad nito. Kaya mas lalo akong namula. Please, stop staring at me. Sabay yuko ko. Naramdaman kong lumapit ito sa akin hanggang sa ilang inch na lang ang layo namin sa isa't isa. Umatras ako para lumayo dito nang bigla niyang hinapit ang bewang ko at siniil ng halik. Hindi ako nagre-respond sa halik niya, kaya mas pinalalim nito ang paghalik sa akin. Hindi rin nagtagal ay nag-respond na rin ako sa halik niya. Ewan ko ba, bigla ko na lamang nagustuhan ang ginagawa niya. Inihiga niya ako sa may table at tinabig lahat ng nakalagay dito. Kinakabahan ako sa ginagawa namin dahil baka may makarinig sa amin. Napaungol na lang ako nang bigla niyang sipsipin ang leeg ko. Ngumisi naman ito sa akin matapos niyang gawin yon. Para malaman nila na pagmamay-ari na kita, he said. Sinamaan ko naman ito ng tingin pero hindi niya ito pinansin at nagpatuloy lang sa ginagawa niya. How can I hide this kiss mark? Shit! Naging malikot na ang mga kamay niya hanggang sa napunta na sa dibdib ko. At gumapang sa buong kong katawan. Hanggang sa hindi nagtagal ay naangkin na niya ang buong kong pagkatao. Ang aking pagkababae na matagal ko nang pinakaiingat-ingatan. Your taste is good, Lorraine, he said in a seductive voice. Umiwas ako ng tingin sa kanya dahil sa hiya. Akmang tatayo na sana ako nang biglang sumakit ang pagkababae ko. Ouch! Daing ko. Mabilis naman na inalalayan niya ako para makaupo ulit. Wait me here. Ako na ang kukuha ng damit mo. Tumango na lamang ako bilang pagsang-ayon. Hindi na rin naman ako makatayo dahil masakit talaga. Nang makabalik siya ay agad kong sinuot ang damit ko. Thank you dahil pumayag ka. Saad nito kaya mabilis na nalingon ko ito. Ngumiti na lamang ako sa kanya ng pilit. Dahil ito ang ginagawa ng mga slave. Tumayo na ako tuluyan ng lumabas ng office niya. Dumiretso ako sa CR at naghilamos. Tinitigan kong sarili ko sa salamin. You make love with him, Lorraine. Ang pinagkaiba lang ay hindi naman namin mahal ang isa't isa. Mabilis na lumipas ang araw at gano'n na lang ang naging routine namin ni Sir Hendrix. Ipapatawag niya ako kung gusto niyang makipagjugjug. Kahit gusto kong tumanggi wala akong magagawa dahil may deal kami. Pera, kapalit ng katawan ko. Lorraine, hindi ka pa ba uuwi? 7 PM na oh. Baka abutan ka na ng malakas na ulan. Ani ni Cristel. Tumingala ako sa langit at tama nga ito. Makulimlim na ang langit at nagbabadya ng umulan. Napabuntong hininga na lamang ako dahil wala pala akong dalang payong.
Sige na, mauna ka na. Dadalawin ko pa kasi si Mommy. 2 days ko na siyang hindi nadadalaw. Ingat ka. O sige, ikaw rin mag-iingat kapag uwi ah. Sinundan ko na lang si Crystal ng tingin hanggang sa makasakay siya sa taxi. Ilang minuto nang nakakalipas ay wala pa ring dumadaan na taxi. Kung meron man ay may pasahero na ito. Kaya napagdesisyonan ko na lamang na maglakad muna. Hindi pa man ako nakakalayo sa company ay bigla na lang bumuhos ang ulan. Kaya sumilong muna ako dito sa may waiting shed. Ay, paano ba ako nito uuwi? Umupo muna ako sa may upuan dahil ang sakit na ng mga paa ko. Paano ba naman kasi maghapon na akong naka-heels tapos mababasa pa ng ulan? Kalahating oras nang nakakalipas ay hindi pa tumitila ang ulan. Agad kong tiningnan ang oras sa phone ko. 8 PM na agad. Wala pa akong masakyan. What are you doing here alone? Ani ng isang pamilyar na boses. Kaya tiningnan ko ito at muntikan na akong mahulog sa kinauupuan ko dahil sa gulat. Sir Hendrix? Bakit hindi ka pa umuwi? Tanong pa nito. Umiwas na lang ako ng tingin sa kanya. Ayoko siyang kausapin. Every time na makikita ko siya o kami lang dalawa ay lagi ko na lang naaalala ang nagaganap sa amin. Wala ka bang balak kausapin ako, Miss Lorraine? May bahid na inis na saad nito. Wala kasi akong masakyan at inabot na ako ng malakas na ulan. Tsaka ako ang dapat magtanong sa'yo niyan. Bakit ka ba nandito? Masama bang pumunta dito, Miss Lorraine? Well, nakita kasi kita kaya tumigil muna ako. Wala kang masakyan, di ba? Sumabay ka na sa akin. Saad nito habang nakasandal sa may poste at nakapamulsa pa. No thanks. Magko-commute na lang ako. Tanggi ko. Humarap naman ito sa akin. It's already late. Mahihirapan ka nang makahanap ng masasakyan. May masasakyan pa rin ako. Maaga pa naman. Umuwi ka na, Sir Hendrix. Don't call me sir kapag nasa labas na tayo ng kumpanya. Hindi kita empleyado kapag nasa public na tayo. Are you sure na hindi ka sasabay? May panunod yun na wika nito. Napabuntong hininga na lamang ako. Mukhang wala na namang dadaan na taxi. At malakas pa rin ang ulan. Fine. Sabay tayo ko at umuna maglakad papuntang kotse niya. Binuksan ko ang pintuan ng kotse at umupo sa may backseat pero pinigilan ako ni Hendrix. What? Bakit ka dyan uupo? Dito ka sa tabi ko. Ano? Tss! Dito ka umupo sa tabi ko. Hindi mo ako driver. Masungit na sabi nito. Napaismid na lamang ako bago umupo sa tabi niya. Uuwi ka na ba o pupunta ka muna sa ospital? Pagbasag niya ng katahimikan sa pagitan naming dalawa. Pupuntahan ko muna si Mommy. 2 days ko na siyang hindi nabibisita. Tumango na lamang ito at hindi na nagsalita pa. Nandito na tayo. Napatingin ako sa paligid at tama nga ito. Nandito na kami sa ospital. Hindi ko na malayan dahil sa dami ko nang iniisip. Thank you. Pagpapasalamat ko rito bago bumaba. Wait, Lorraine. Pigil niya sa wrist ko. Napadako ang tingin ko sa kamay niya na nakahawak sa wrist ko. Parang may kung anong kuryente ang dumaloy sa katawan ko. What was that? Bakit? Do you need anything, Hendrix? Wala. Sige na, pumasok ka na. Tumango na lamang ako bilang pagsagot. Tss, ang weird niya. Dahan-dahan akong pumasok sa kwarto ni Mommy dahil baka tulog siya at ayaw ko nang magising pa ito. Tama nga ako at mahimbing na ang tulog nito. Mommy, niyakap ko siya at hindi ko na napigilan pang mapaluha. Miss na miss ko na siya. I wanna hear her voice again. Sorry kung ngayon lang po ako Naging busy kasi ako. Kailangan ko kasing kumita ng malaking pera para sa pang-opera mo. Ayoko mawala ka, Mommy. Kaya kahit mahirapan pa ako ay gagawin kong lahat para sa pera. At kung malaman mo po ang ginagawa ko ngayon, sana mapatawad mo po ko. Hikbi kong saad. Lumayo ako kay Mommy at pinunasan ng mga luha ko bago siya hinalikan sa noo. I love you, Mommy. Nang makita kong maayos ang lagay ni Mommy ay napagdesisyonan ko nang umuwi. Tumigil na rin naman ang malakas na ulan. Finally, dumating ka na. Akala ko wala ka ng balak umuwi Mabilis na lumingon ako sa pinanggagalingan ng boses na iyon. Hendrix? Anong ginagawa mo rito? Tanong ko dito. Nakasandal siya sa kotse niya at pinapaikot-ikot ang susi sa daliri niya na may pagka-bored sa mukha niya. Isn't it obvious, Lorraine? Hinihintay kita. I mean, bakit mo ko hinihintay? Paano kung hindi ko naisipang umuwi sa bahay? Di naghintay ka ng matagal dito. Tss, stupid. Ayoko lang umuwi ka ng mag-isa. Nanlalaki naman ang mata ko sa sinabi niya.
Kailan pa to naging concern sa akin? Psst! Let's go. Aya niya sa akin. Hindi ako sumunod sa sinabi niya, kaya hinila niya ako papasok sa loob ng kotse niya. Sumimangot na lamang ako sa ginawa niya. Hindi pa naman ako pumapayag sa gusto niya eh. From now on, hindi ka na uuwi ng mag-isa. Ha? Narinig mo ako, Lorraine. Psst! Ano bang gusto mo? Balak mo na bang kuhanin ang freedom ko? Hindi mo na rin ako papayagan na umalis ng bahay? Una, ayaw mo akong palapitin sa mga lalaki. Hindi pa ba sapat na? Jug-jug. Hindi ko na naituloy ang sasabihin ko nang bigla niya akong hinalikan. Kaya itinulak ko ito. I'm sorry. Hingi ng paumanhin ito. Hindi ko na lamang siya pinansin buong biyahe. Naiinis ako. Ganun na ba ang tingin niya sa akin? Napakagatlabi na lamang ako at biglang pumatak ang luha ko. Napaka-emotional ko na itong mga nagdaang araw. Halos araw-araw akong umiiyak. Naramdaman ko na lamang na tumigil ang kotse. Wala pa naman kami sa bahay namin ah. Bakit tayo tumigil? Galit ka ba? I'm sorry, Lorraine. Teka, umiiyak ka ba? Umiiling na lang ako bilang sagot. Pero hindi ito naniwala. At hinawakan niya ang mukha ko. Akala ko halikan na naman niya ako ngunit pinunasan niya lang pala ang luha ko. I'm sorry. Please don't cry. Ayokong nakikita kang ganyan. Mahinang saad nito. Niyakap naman niya ako bigla at doon mas bumuhos ang luha ko. Kasabay ng kakaibang nararamdaman ko sa dibdib ko. Am I starting to like him? Hendrik's point of view. Hello? Are you the assigned doctor to Mrs. Marquez? Tanong ko rito sa kabilang linya. Yes, who's this? You don't need to know. Bukas operahan niyo na agad siya. Ako nang bahala sa bayarin sa ospital. Yes, Mr. After nun ay pinatay ko na ang tawag. I hired a private investigator para lang malaman ang number ng doktor na yon. Pabagsak kong inhiga ang katawan ko sa kama ko. Naiinis ako sa sarili ko dahil hindi ko magawang pasayahin si Lorraine. I don't want seeing her crying just because of me. Jugjug slave. Hindi lang naman talaga jugjug ang habol ko sa kanya. Ginawa ko lang yun para matulungan siya dahil alam kong hindi niya tatanggapin ang offer ko. Napangiti na lamang ako nang maalala kong unang beses na may nangyari sa amin. Kahit napilitan lamang ito. I love Lorraine so much. Matulungan ko lang ang taong mahal ko ay masaya na ako. Ipinikit ko na lang ang mga mata ko dahil sa pagod at tuluyan na nga akong kinain ng dilim. Lorraine's point of view. Isang malakas na tunog ng alarm ang sumagabal sa tulog ko. Kaya naiinis ako na itinapon ko ito na naging dahilan ng pagkasira nito. Tiningnan ko ang oras sa phone ko at halos lumuwa ang mata ko dahil late na ako. 8:30 ang pasok ko at malapit ng mag-9. Dali-dali akong pumasok sa CR at mabilisan ang ginawa kong pagligo. Mabuti na lamang at may plancha pa akong uniforme. Kumaway-kaway ako dito sa tabi ng kalsada para magtawag ng taxi pero kagaya ng kagabi ay may mga sakay na ito. Natigilan na lang ako sa pag-aabang ng taxi nang may isang kotseng tumigil sa harap ko. Otomatikong tumaas ang kilay ko nang mapagtanto kong si Hendrix ito. You're late. Anito nang pagkabukas niya ng bintana ng kotse niya. Napakamot na lamang ako ng ulo ko dahil sa hiya. I'm sorry sir, nalate kasi ako ng gising. Teka, ba't nandito ka? Hindi naman dito ang daan papunta sa company. Hindi mo na agad tandang sinabi ko sa'yo kagabi? Tss, hapen. Saad nito. Sumimangot na lamang ako sa kanya. Ang aga-aga siya agad ang kasama ko. Susunduin na kita lagi sa bahay mo at ihahatid kita pagkatapos na ng... Ano? Hindi pwede. Ayokong kasama kita sa buong araw. Mataray kong sagot dito. Sinamaan naman niya ako ng tingin. Ayoko nang pinuputol ang sinasabi ko, Lorraine. Singhal nito. Whatever. Hindi naman kita boss ngayon. Dahil wala pa tayo sa... Inihinto naman niya ang kotse at tinitigan ako. Kaya nakaramdam ako ng kaba. Bakit ka ganyan makatingin? Gusto mo bang matry dito sa kotse ko, Lorraine? May halong panunod yung saad nito. What do you mean? Umatras ako ng konti para makalayo sa kanya pero lumapit lang ulit siya. Sabihin mo lang dahil gagawin ko talaga yun dito sa kotse ko. Jugjug inside the car. Sounds interesting. Nakangiting saad nito. Umiwas ako ng tingin dito dahil pakiramdam ko ay namula ang mukha ko. Gosh, bakit may epekto sa akin ang sinasabi niya? Pwede ba tumigil ka nga, Hendrix? Ang aga-aga. Mag-drive ka na nga lang. Singhal ko rito. Tumawa naman ito bago lumayo sa akin
Kaya sumimangot na lang ako at tumingin na lang sa labas ng bintana. Hala, bakit magkasabay silang dalawa? Sila na ba ni Sir? Baka kaya laging pinapatawag si Lorraine kasi sila na ni Sir. Tss, bitch! Ilan sa mga sumalubong sa amin nang makapasok kami sa company. Napayuko na lang ako sa hiya dahil wala naman talagang kami. Bigla namang hinawakan ni Sir Hendrix ang kamay ko, kaya napatitig ako rito. Don't worry, ako nang bahala. Anya, sabay ngiti nito, dahilan para mag-init ang mukha ko. Bakit may epekto na sa akin ang mga ginagawa niya sa akin?